Yes, happy Monday to everyone! December 24, sa mga nakikinig ng Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio at sa mga nanonood ng UNTV, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi din kay Kuya Daniel. Kuya, magandang gabi. Nakita ko kanina si Kuya. Hi Kuya, magandang gabi po. And today is Monday. Kasama natin si Miss Jackie Aquino. Miss Jackie, once again, ang aming pagpapasalamat. Nandito ka, magandang Yes, December ako 24. nagpapasalamat. Nandito ako. Thank you, Miss Annie Rentoy. Good evening po. Good evening. Hindi ko po nakikita si KBR. Good evening po sa lahat ng nakikinig ngayong gabi. Happy birthday sa sister ko, kay Roxanne. Hello po. Hello, happy birthday. Love you. Hello po. Uy, kanina si Kuya nakita ko. Yan. Hi, Kuya. Okay. Magandang araw ng Lunes. Oy, Jennifer, baka ikaw ay nakatira dito sa lugar na affected ng mawawalan ng supply ng tubig. Ito na po, bigyan natin muna ng daan ang advisory mula po sa Maynila na makakaranas po ng water supply interruption. Ang ilang bahagi po ng barangay BF Homes. Wow, sa Parañaque City ito, ha? Sa lugar dati ni Miss Lynn Perez. Sa pagitan ng alas 8 ng gabi hanggang Miyerkules po ito mga kasambahay, ha? December 26, tandaan nyo yung petsa. Hanggang alas 6 ng umaga, kinabukasan po ito ng December 27. Naku po, mawawalan din ng supply ng tubig ang barangay San Agustin at nagkaisang nayon. Ito po sa Quezon City naman, mula alas 9 ng gabi, December 27, araw po ng Huwebes hanggang alas 5 ng umaga. Kinabukasan po ito ng December 28. Uy, doon sa mga nabanggit nating lugar, kailangan po mag-ipon ng tubig. Sige, Miss Jackie, ano pa yung advisory niyo po? Yes, thank you, Ms. Annie Rentoy. Meralco advisory naman po. Pansamantala pong mawawalan ng kuryente ang ilang bahagi ng Cavite sa Miyerkules, December 26 po. Ang power interruption ay mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga at mula alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Narito po ang mga apektadong lugar. Dr. C. Nunez Street mula Barangay Labak sa Naik, Barangay Pinagsanhan 1A at 1B sa Maragondon, Barangay Bukana, Town Proper, San Jose, San Juan 1 at 2 at Sapang 1 at 2 sa Ternate. Ternate, I think that's in Cavite. Cavite po. Yan. Okay, thank you very much, Miss Jackie. Doon sa ating mga kababayan, walang tubig, mawawalan ng tubig, doon sa mga schedule na binagit namin, at saka mawawalan ng supply ng kuryente. Kanya, konting preparasyon lang. Samantala, 6:13 ang oras natin. Bagamat ngayon, Miss Jackie, ay holiday, open po ang UNTV Action Center. Oo nga, kaninang umaga, madaming tao kanina. At kapiling naman natin ngayon ang isa nating kasambahay na dumulog po kanina dyan sa UNTV Action Center. Live na live dito sa Serbisyong Kasambahay, dito po sa ating Service on the Dot. Kasama natin si RM, hindi niya tunay na pangalan, mga kasambahay, na live dito sa programang ito ni Kuya Daniel Lason. Mr. RM, magandang gabi. Live ka sa programang Serbisyong Kasambahay ni Kuya Daniel Lason with Miss Jackie Aquino. My name is Annie. Good evening po, RM. Magandang gabi po sa lahat ng tagapanood ng programang Serbisyong Kasambahay. Live po ito sa radyo, La Verdad 1350 at saka sa tagapakinig po. Yan. Red. Red na lang kaya? Red. Yan, Okay. red na lang. Okay. Red. Ano po ang ipaglilingkod ng programang ito? Kuya Daniel? Sa ngayon po ilalapit ko po sana yung problema namin sa aming school tungkol po sa mga kabataan, particularly sa junior high school at senior high school Ano na pong nakararanas po ng mga depression po. nakakaranas Opo. ng depression, junior and Senior high school po. senior high school. Mga, anong year ito particularly? Sa second junior year? high school po ay grade 7, 8, 9, and 10 po. Grade 7 and 10, up to 10. Opo. Miss Jackie, mga anong edad dito pagka ganun? Anong mga edad dito? Siguro mga 10, 11, 12. Opo. Mga ganyan po. Okay. 11, 12, 13, 14 hanggang 15 po. Okay. Anong partikular na problema po, Ginoong Red? Opo, ito po yung mga kabataan, Ma'am Ani, na nakararanas ng matinding kalungkutan. And isama na po natin dyan, siyempre siguro yung mga bullying, ganun. Na nagre-result po ito sa kanilang self-cutting na tinatawag. What is self-cutting? Anong self-cutting? Pag sinabi po nating Malaslas. self-cutting, ito po yung mga individual na nagre-resort sa pagsugat sa kanilang sarili o pag-cut sa kanilang wrist
para po maibsan yung kanilang psychological at emotional na problema po. Ayan, Yes. Miss Jackie, teka muna. Itong picture na ito, itong video na ito, picture na nakikita natin sa screen, ito po ang binabanggit nitong si Ginoong Red. May mga laslas Pero na, saan po yung, kasi ginagawa dito sa likod, pero ito hindi nakikita kasi. may konting blur yan, blur yan. Pero Miss Jackie, kanina talaga, may portion dyan, Miss Jackie. Look at that. Nakikita niyo po okay. yan? Kasi usually ang ginagawa ng iba sa ilalim para hindi mahalata. Pero ito, kitang-kita, ano? Nasa harap. Okay. Yes. Pagkatapos naman, mayroon akong nakita dito, portion lang ng kamay niya dito sa ibabaw at mayroon din dito sa likod. Yan. If I'm not mistaken, 4 na estudyante yan, sir. Ano, Mr. Red? Opo, yung pong nalaman ko po dito is 4 na estudyanteng babae at isa po sa pinaka-worst dito ay ito pong isang grade 10 po. Grade 10. Opo. Ilan ba babae po? 4 po sila. Puro ito babae. Opo. Yung 3 po may history rin po sila ng self-cutting po. Ako, nakaka-alarma ito, ha? Miss Jackie. So, yan ang hinihingi mong tulong dito. Opo. Okay. Tingnan muna natin. I think the best is to find out ano yung causes and the treatment. And then later on, yung binabanggit ninyo, anong pwedeng tulong na magawa ng UNTV Action Center ni Kuya at ng programang ito. Right now, Ginoong Red, kami po ay kumuha ng isang makakapanayam. Si Dr. Bernadette, isa pong psychiatrist, ang makakaugnay natin ngayong gabi. Magandang gabi sa inyo, Dr. Bernadette. Babes pala ito. Yan. Dr. Bernadette Manalo mula po, isa pong psychiatrist. Live na live po kayo dito sa programang Serbisyong Kasangbahay ni Kuya Daniel Rason. My name is Annie with Miss Jackie Aquino. Doktora. Yes, ma'am. Anne and Jackie. Magandang gabi po sa inyo. Yes. Dr. Bernadette, mayroon ditong isang concerned citizen na idinudulog ang problema ng mga estudyante sa isang eskwelahan. 4 daw po itong mga bata and then may picture nga ng kanilang mga kamay na may mga cut, na may mga laslas. At ang sabi dito ni Ginoong Red, may mga depression itong mga bata at nakikita na lang po ito na may mga laslas na. First and foremost, doktora, ano yung cause bakit nagkakaganito yung mga bata? Ang tanong ko, ma'am, sila ba ay magbarkada? Or Magkakilala sila? ba? Hindi po sila magkakilala, ma'am. Pero isang school lang po okay. sila. So, different Apa. sections, hindi sila magkakilala. O, kasi, Tama po, tama kaya po. ako tinatanong po kasi dahil usually kasi yung mga nadidepress, may mga grupo-grupo kasi sila and at times they do things together. No, katulad ng paglaslas, no? Kaya tinanong ko siya. Well, ibig sabihin po noon, may mga problema tong batang to na hindi nila nai-speak out, hindi nila nailalabas at ang kanilang pahiwatig ay sa pamamagitan ng paglaslas. Doktora, minsan sila ba ay, kasi usually yung mga eskwelahan may guidance counselor. Ibig sabihin po hindi nila nasasabi sa kanilang guidance counselor o siguro mahina ba yung programa ng counseling sa eskwelahan? Usually po kasi kapag kayo po ay depressed or like for example, a teenager no, na may pinagdadaanan, hindi po nila kasi sinasabi yon and they tend to hide it. So, probably that's the reason kung bakit hindi siya na, alam mo yun, hindi siya na-pick up agad. Siguro, pagdating doon sa mga kasamahan natin sa guidance, I think we have to deal more, no? And be more proactive siguro in detecting children who are in distress. Pero napakahirap nito, ha. Mayroon mga pinagdadaanan yung bata and then kapag hindi sila na-satisfy doon sa kanilang mga gusto, halimbawa, may tendency na ganito yung gawin. Yes. So, Sasaktan nila yung kanilang sarili. ang sinasabi ni Doktora Miss Jackie, para doon sa mga guidance counselor na maging proactive. Okay. Ano kaya napapansin niyo po doon sa eskwelahan nila?
Ah, pagdating naman po sa tinatawag na programa tungkol sa guidance and counseling, okay naman po. Ang problema po kasi talaga is nag-uugat siguro ito sa problema nila sa Sa pamilya, pamilya. sa kaibigan. So ang guidance counselor naman po ng mga eskwelahan ay nandyan naman po para Hindi naman nawawala tumulong. ng guidance Yes. Opo, counselor. tama Pero po yan, tama yung po yan. iba kasi na nahihiya sila o natatakot silang puntahan yung guidance counselor. So siguro, natatandaan ko kasi noon, meron kaming, meron kaming oras na kailangan puntahan yung guidance counselor. Hindi yung kami mismo anytime pag gusto namin. Yung talagang may nilalaan ng oras ng yung eskwelahan na kami ay makakausap namin talaga yung aming guidance counselor. Okay. Miss Jackie. Yes. Yes, Doktora, I'd like to ask this question. Kung yun ang cause, yun ang mga causes na mayroon sila mga pinagdadaan ng mga personal na problema. Now, ano yung proper treatment dito sa ganito? Kailangan na-identify natin kung ano yung triggers, no? Ano yung stressors niya. At saka siguro get involved with the family, especially yung kanyang parents, no? On the process of healing. Kasi alam mo, hindi lang usually ang bata ang problema dito eh. I do believe, no, na nai-imbibe kasi ng bata kung ano yung sa surroundings niya or sa environment niya. At saka pag hindi rin siya napapakinggan or sabihin natin may history of abuse sa family, yun ang problema. Kasi they tend to hide how they feel at Yes. nakababa ng kanilang self-esteem. That's why makikita mo silang disturbed, no, sa eskwelahan. Yes. Doktora, kunyari minsan, mas nakakausap ng mga estudyante ang guidance counselor kasi hindi nga nila, ang problema kasi nila ay tungkol sa kanilang magulang. Kunyari sila ay nasasaktan at ayaw nilang malaman ng magulang na sila ay nagsumbong or kinuusap yung guidance counselor kasi baka mas lalo silang masaktan. Ano po ang pwedeng gawin kung ito po ang pangyayari? Actually, the guidance counselors are very important, no? Doon sa pag-detect ng mga symptomatology ng mga bata. At lalo na, no, kapag halimbawa, no, sa school or ang teacher ay magre-refer sa guidance. How to do with that? I think kailangan lang malaman kung anong pinagdadaanan ng bata. Tapos, Okay. kailangan talaga ng therapy sessions and medications. Kailangan talaga mag-refer sa isang psychiatrist kasi Okay. pag-plus kasi is actually a cry for help already eh. Yes Okay. po. Hindi lang sa beginning eh. Ano na siya eh. Nasa malala stage na yan eh. Kung naglalaslas titingnan na. natin. Yes. Okay. That's emotion of stress already. Opo. So, Doktora, thank you very much for this. Maraming salamat sa information Thank ninyo. you We po. are willing to invite you live po dito, Doktora, sa UNTV Live dito sa programa nito ni Kuya Daniel. Marami pa kaming gustong itanong, pero salamat sa pagpapaunlak. Short notice po, pero nagpaunlak kayo. Doktora, thank you so much po. Yes. Thank you very much, Dr. Bernadette Babes Manalo, our psychiatrist for tonight. Maraming salamat po. Thank you very much. Miss Jackie, para naman matulungan, ito po yung ginawa ng Action Center ni Kuya. Actually kasi, ang isang therapy nito, may mga bayad yan, Miss Jackie. Pero salamat sa Diyos kasi 4 of them, mayroon kaming kinausap na magiging partner natin para sila ay personal na mapuntahan, mabigyan ng counseling and therapy. Hindi lang kasi isang beses ito, Miss Jackie. So, Mr. Red, Apo. ang Action Center ni Kuya, we will pay attention to this. Salamat In po. fact, yung coordination doon sa isang psychiatrist, psychologist, na pwedeng tumingin doon sa 4 na bata. Ito po yung may extend na tulong ng Action Center ni Kuya. Apo, maraming salamat po sa serbisyong kasambahay. At hindi po kayo magbabayad doon. Libre po ito, mga kasambahay. Maraming salamat din sa tumugon and we don't want to announce it now kasi on a daily basis, alam mo Miss Jackie, I'd like to be very honest with you. Dito sa Action Center ni Kuya, marami kaming nasasagap. Sa isang araw, mayroon kaming nasasagap na may depression. Yes po. May depression, may problema sa isip. I think parang we want to call the attention of the government about this.
na kailangan mayroon din proper treatment for this kind of people. Na hindi lang ipapadala sa isang neuropsychiatrist para papainumin ng gamot. Dapat itong mga taong ito, hindi rin sila idle. Otherwise, hindi sila magagamot. There is proper treatment for this. Yes, salamat sa Diyos at kailangan close coordination kasama rin po ang mga magulang. That's correct. Mr. Red, thank you very much. Napaka-concern nyo doon sa apat na estudyante. Maraming salamat. Opo, maraming salamat po sa serbisyong kasambahay sa UNTV, kay Ma'am Annie tsaka kay Ma'am Jackie Aquino po. Thank you, Mr. Red. Yes, this is the program of Kuya Daniel Razon, Serbisyong Kasambahay. Thank you. Salamat po. Maraming salamat. Okay. Sa ating pagbabalik, isa pong problema. Ito, Miss Jackie, related. Problema ng mga estudyante ang ating tatalakayin, ang bullying. So stay tuned po. Natawan po ng Ateneo de Manila University ng dismissal ang batang nambugbog ng kapwa mag-aaral kamakailan. Ibig sabihin, paalisin na ito sa paaralan at hindi na maaaring bumalik. Ayon po sa inilabas na pahayag ng Ateneo de Manila University President Jose Ramon Villarin, pinagharap ang magkabilang panig ng mga sangkot sa bullying incident at ipinaalam sa kanila ang desisyon sa kaso. Handa naman daw ang paaralan na magbigay ng suporta sa dalawang pamilya upang malampasan ang hirap na dulot ng insidente. Bumuo na rin po ang Ateneo de Manila University ng isang task force upang masuri at mapag-aralan ang sitwasyon sa pamantasan at matiyak na ipatutupad ang bully-free environment kung saan hindi matatakot magsumbong mga nakakaranas ng pambubuli. Batay po sa DepEd Order number 88 Series of 2010, Manual for Private Schools, isang mataas na uri ng penalty ang expulsion o dismissal. Maaring hindi natanggapin sa ibang pribado o pampublikong paaralan ang isang estudyanteng na-dismiss o na-expel. Ipinapataw ang ganitong parusa kapag ang isang estudyante ay may gross misconduct at serious school offenses gaya ng pag-atake sa kapwa estudyante at pagbabanta upang hindi na ito makapasok sa paaralan. Samantala, pinapayuhan ng Malacanang ang lahat ng mga magulang na gabayan at bigyan ng sapat na atensyon ang mga anak upang mahubog ng mabuti ang kanilang pagkatao. Kaugnay nito, makakasama po natin ngayong gabi si Dr. Rainier Umali, isang psychiatrist. Good evening, Dr. Rainier Umali. Dagdagan ko yun, Miss Jackie, at Yes. isang profesor. Yan. Doc, magandang gabi. Thank you very Good much. evening, Short notice. Ma'am Annie and Miss Thank Jackie. you. Good evening. Nakakatuwa. Alam mo kung saan namin hinugot? Saan? Nasa isang party siya. sasabihin ko nga party. Pero nagjo-joke ako, party nga. Thank you, Okay, go, no problem. Sana Thank you nandun pa very sila much. pagbalik mo. Wala na, tapos na. Thank you very much. Alam mo, pag UNTV si Doc, nakakatuwa si Doc kasi anytime siya. Salamat, Yes. Doc. Nung nabasa ko nga na si Doc Anna, happy naman ako. Yan. Thank you, Doc. Let's start now, Miss Jackie. Ang first Yes. question natin, narinig niyo yung introduction natin. Ano yung usual reasons? Bakit nagiging bully ang isang bata? Yun po palang sinasabi namin. No? Ang isang batang bully ay nabully rin. Okay. Ang isang batang nabully ay nambully okay. din. Okay. Sino nang bully ngayon sa batang bully? Okay. Magulang. Magulang. Okay. Hindi namin sinasabi po na lahat ng napalo na bata ay nagiging bully. Mhm. Pero Okay. halos lahat ng batang bully ay pinalo at ginulpi ng magulang. Because when we initiate, no? Or we introduce disciplinary measures, two things yan. Either the child will reject or accept it. Okay? Pag ni-reject niya yan, hindi yan maging bully. Pero pag in-accept niya yan, hindi malayo, magiging bully yan. Mas lalo na, no? Pag pinasukan pa yan ng pag-i-spoil ng magulang. Yung makapanakit yan, makagawa niya ng kasalanan, isasalba ng magulang yan. Okay, follow-up question. Kung sinabi mo doon, Doc, yung batang ng bully ay binuli din. Yeah. Ang primary suspect sa unang pambubuli ng bata are parents. Parents. Okay.
Ano ang tipo ng pambubuli na maaaring ginawa ng parents doon sa bata at humantong sa pambubuli din niya doon sa kapwa niya estudyante? Yung araw-araw paluin yung bata. Okay. Physical. Physical yan. No? Pag nagalit yan, pak, ampas. Pwedeng mental rin po? Pwede rin. Pag mumurahin yung bata. Okay. No? Palaging pagsusigawan, pagbubulyawan. Or pwedeng palaging lahat ng ginawa niya ay mali, Mali. parang dinadown niya. Yes. Mhm. Isa yun na madalas nagiging sanhi. Kaya minsan ang bata pagdating sa school, babawi yan. So meaning, it's a no-no. Mm-mm. Doon sa mga parents na nakikinig, hindi po pwede yung ganong klaseng... As much as possible. Okay. Huwag niyong ibuli yung bata na konting pagkakamali, palo ka agad, sampal ka agad, mura ka agad, dinadown mo yung bata. Yes. So it's a no-no. What It's else? a no-no. No? Yun nga. Tapos yung ito-tolerate mo. What do you mean by tolerate? Gumawa ng kalokohan sa school. Okay. Okay? Ilulusot mo. Oh, I see. Parang, okay, Didepensahan Kausapin mo. mo yung mga school officials. Okay. Yes. Para wag na siyang ganang maparusahan. Ah, okay. You know? Miss Jackie, sige ano po. pong klaseng pagmamahal ang pwedeng ipakita sa bata na hindi parang na pinapanigan mo? Na pinapakita mo na hindi ito tama pero kailangan pinapakita mo na may pagmamahal pa rin. Kaya nga ano yan eh. Ang isang ina-advocate namin sa amin, no, ha? Kung pwede lang, disiplinahin natin ang mga bata through a non-violent means. Like, Okay. nagkaroon ng ano yan, nagkaroon ng kasalanan, no? Halimbawa- Bata pa, depende sa edad yan. Depende sa edad. Halimbawa, Doc, Mm. yan, dinispal ko niya, halimbawa, siya'y napagkalooban ng isang posisyon. Mm. Halimbawa, ikaw ay treasurer ng isang organisasyon. Tapos yung ipinagkatiwala sa yung contribution, kaya pera, nawala mo o kaya Nagamit mo. ginamit mo sa pag-inom. Siyempre, magagalit ka bilang nanay. Okay, bilang tatay. Okay, siyempre pagagalitan mo. Pero maapektuhan yung record ng bata. Ipagtatanggol ng nanay. Anong klaseng paggalit ang gagawin mo doon sa bata para maipagtanggol mo siya doon sa school? At that age, kung nakadispal ka, hindi na bata yan. Okay, kapag halimbawa, Adult na yan. Or at the very early adult yan. Ibang usapan halimbawa, yun. high school. No? Ibang usapan yun. Kunyari, high school, treasurero siya ng asosasyon. Correct. No? Mga ganon. Makakanakaw yan. Ha? Okay. Ang gagawin ng magulang, babayaran na lang. Okay, so, yung approach na yan is not proper. Not proper. Okay, what is the proper approach doon sa ganong klaseng ehemplo? Kung babayaran man ng magulang yon, Mhm. kailangan makipag-deal yung magulang, parusahan niyo pa rin po anak ko. Okay, that's Kung Like- kinakailangan isuspend yan, isuspend yan. Like, babayaran ko muna ito, anak, Ngayon pero lang. kaltas naman buwan-buwan Oh, sa... yes. Paano mo, allowance. Opo. Yes. Okay, are you going to talk to the school head para sabihin, okay, binayaran ko na ito, pero ang gusto ko, maparusahan yung aking anak. Yes. Okay. Because, ano yan eh, pag walang penalty, ano ba nasok mo sa utak ng bata? Okay lang pala. Okay na pala. Yun. Pwede kong gawin ulit. Oh, gawin ko ulit. Precisely. Because yung Nakalusot ako eh. parents ko, Papagtanggol ipagtatanggol ako. ako at the end. Okay. Kaya yung sinasabi namin, i-spoilin mo yung bata. Okay, so that's improper. Yan, okay. Naku. So, hindi rin May mga magulang kasi na. yeah, hindi talaga tama ang spoiling. Oh. Okay. Mhm. Kaya Miss Jackie, may tatanong ko sa mga magulang eh. Mrs., ano po ba sa Tagalog ang spoiled? Okay. Ano sagot nila, Doc? Bulok. O, sige. Eh, di binubulok mo yung anak mo. Okay. It's as simple as that. Spoil. Okay. Yeah? Mhm. Binulok mo yung anak mo. Because hindi siya natututo ng values. Kaya po yan, Ma'am Ani, no, ha? Values at preschool pa lang yan. 3 years old, tinuturo na natin yan. No, na kung maaari, pag dinisiplina mo yung bata, as much possible, not through aggression. Yung sinasabi namin na tanggal mo yan ang paborito niyang gadget. Okay. Bawasan mo yung paggamit ng gadget or ng favorite food. Huwag mong ibigay yun. Or i-ground mo siya. Or patayuin mo sa isang corner. Nadidisiplina yan eh. So yan ang pamamaraan ng pagpapalaki mo doon sa mga bata. Okay. Yeah. Yes. But, Ma'am Ani, no, ito pang isang punto na binibigyan namin. Remember, when you institute disciplinary measures, 2 factors yan palagi you have to put into your mind. 1, it has to be consistent. Oh. Yes. Number 2,
it has to be immediate. Yung disciplinary measure, it has to be consistent. Consistent and immediate. Hindi pa pwedeng ngayong araw nakagawa siya ng kasalanan, may punishment. Next time, wala. Next time, wala. Next time, meron, wala. Hindi consistent. Hindi consistent. So, consistency and Implementation. And kailangan immediate. okay. Immediate. Urgency. There's urgency. Hindi pa and, pwedeng ngayon siya nagkamali, parusahan mo next week. Okay. Di ba? Wala na Parang yung epekto. maramdaman. Maramdaman kagad. Because alam mo yan, Ma'am Ani, no? Ang tag namin yan, undisciplinary measure is operant conditioning. Okay. We condition the mind, no? That the mind should always do good. And you cannot condition the mind if the penalty is not consistent and immediate. Okay. So yan pala yan. May Yes. consistency at immediately kailangan may execute mo yung punishment. Yeah. Okay. Yeah. Yes, Miss Jackie. Yes. Doc, now how do you reform a bully? Depende sa age limit, sa age bracket, and depende. Teenager, pag-usapan po natin siguro mga 13 to 17. Yung iba, merong reformatory school. Oh, teka muna, Dok. Okay. Mayroon? Yung iba, mayroon? Reformatory school. Oh, really? Or siguro hanggang 19. Diba? Teenager. Kaya sa Amerika, meron sila mga military school. Okay. So, to okay. impose discipline. Okay, but you know, in the Philippines, do we have the reformatory school? Ang sa atin, no, pag mga pangmahirap, yung yung nasa Boys Town. Really? Yan, to sa reformatory school. So, Boys wala. Town, pero Girls puno Town. na doon Yun na nga, minsan, because ang dami, Pero- hindi rin ganun ka-effective. Yes, can I just say ha, Yes, yung yes. Boys Town, yung Girls Town, nakapunta na po ako, napakalinis, I was very impressed. Talagang yung mga bata doon ay parang pinalaki ng, basta magaling yung magaling talaga yung pagpapalaki Management. sa kanila. Okay. Malinis yung lugar, sila mismo ang nag-aayos at naghahalaman sila. Okay. I remember that kasi Miss Jackie, I went there. Yes. Kasama kami ng may isang team na binuo si Kuya Daniel para sa feeding program. So isa rin yan sa mga nag-benefit na institution. Yung Boys Town, yung sa mga kababaihan. Yes. So nakapunta na rin po ako dyan sa lugar na yan. So ang ibig sabihin, Miss Jackie, yung walang reformatory school in the Philippines except yung binabanggit nyo, Doc. Ang sa alam ko, yun lang eh. Okay. Coming from you, are you recommending that? Considering na napakadami na natin na naririnig, nababalitaan, natatanggap ng mga ganong klaseng problema? Kung kaya rin lang naman ng pamilya, private psychiatrist na. Oh, I see. Dahil Private. minsan, yung consistency again, sa dami, di ba, hindi rin masustain. But wait, Doc. For a psychiatrist, ibig sabihin, iiwanan mo yan sa place ng psychiatrist o mayroon din? Sa pamilya pa rin yan. Okay. Pero meron yan Outpatient. regular, oo. Okay. Pati dyan i-involve mo ang pamilya. Yes, yung Oo. mga magulang. Family therapy yan. So- Because titirahin natin yung origin ng problema eh. Yes. Okay. Wait. Puntahan natin yung sinasabi mo na kailangan malocate kung ano yung origin ng problema. Why? One time, mayroon akong mga nakakausap na ay psychiatrist, nagre-recommend silang tinatawag na EEG. What is EEG? Doc? Electroencephalography. Okay. Mm. Okay. Pag magpapacheck up ka, sorry direct, itanong ko lang ito. Para ma-determine daw kung ano yung may problema dun sa utak, isa ito sa sinire-recommend ng psychiatrist. Kung halimbawa yung bata, anong portion ng brain ang may problema? Are you recommending that also, Doc? How important is it? Sa akin, SOP. Pag bagong dating sa akin, no? Tatanungin ko muna lang yan ng mga questions about seizure disorder. Because ang pinaka-common sa seizure disorder na minsan hindi nakikita ng magulang is the non-convulsive type. Epilepsy na walang convulsion. Meron yan. Ang daming tinatamaan Are you yan. saying na pwedeng maranasan ito? Ito ba ay isang sign na yung bata nang bubuli dahil mayroon din siyang Pwede. ganon? Oh, see? May impulse control yan. May See? poor impulse control. Kaya kung ako yon yung doon sa bata na yon, ay kung saan ako mapupunta yan, ang unang paggagawa ko dyan, EEG. See? Lagi kong Kaagad. naririnig ito. Lagi kong naririnig kay Doc ito eh. Mm. Kasi may mga patients din kami na humingi ng tulong dito. Ang nirecommend ni Doc ay EEG. EEG. So, ibig sabihin, you will be recommending that. Yeah. Ano ang malalaman mo kung mag-undergo siya ng Seizure EEG? disorder.
seizure is disorder. Hindi naman nakikita. Hindi Hindi naman nga. nagsiseizure. Pero sa EEG lumalabas yun. Nag-i-spike yan. Okay. Mm-mm. See? Pwede Grabe. mag-positive yung gano'n. So, Pero- pwede itong naranasan nung nagbully. Pwede yan. Okay. Na hindi alam ng magulang. Ng magulang. Yes. Okay. Magkano po yung EEG. EEG? Usually po yan nasa mga 2.5. 2.5. Okay. Okay. And then wala din naman tayong libre niyan. Siguro. Wala akong alam na. Pero mayroon tayong bagong batas, Doc. Yung mental Health law? health law. Okay. Mhm. We have that. I don't know if you were able to evaluate that. Ano yung mga provisions I doon? was. And then yung mga benefits na ipagkakaloob doon sa mga bata, matanda na mayroon mga ganitong klaseng problema. As far as I remember, no, ha? Ang benefit sa mental health law sa bata is education. Okay. Now, Incorporate. Pero actual service and treatment and evaluation, wala. okay. Going back, Doc, going back doon sa bullying. Mm. Okay, going back doon sa bullying. You made mention a while ago na there is a need para ma-EEG yung bata kung what part of the brain ang medyo may problema. Doc, ibig mo sabihin, dito sa nangyaring ito, as far as you are concerned, what is the immediate need of both the family? Evaluate the child. Bakit meron niyang bullying problem? Bakit meron niyang poor impulse control? Bakit yan meron siyang, ang tawag dito, coercive behavior? Na At mananakot? kung iisipin po natin, alam niya na may kinukunan siya. At pinagpatuloy pa rin niya yung Yes. ginagawa niya. So, that is narcissism. That is Narcissism. ang ibig sabihin ay sa Tagalog. Makasarili siya, wala siya pake. Okay. And. If you have that, what do you call that? Personality disorder yan, Okay. mamani. Personality And disorder. Okay. And since yung ginagawa niya border sa criminal act, antisocial personality, dalawa na yung at least meron siya. Is it alarming already, Doc? Of course. Eh, mga future criminals yan. Oo nga eh. Future? Criminals. Okay. Wala silang takot. Gumawa ng mga criminal acts. Okay. Extortion. Extortionin mo. Is that, an abusive act? Hindi. Criminal yan. Mag-extort ka sa mga klase mo. Okay. Pero Doc, dapat din natin maintindihan, mayroon din siyang, dapat siya makorek. Yeah. Ganon din ba yung approach natin doon sa biktima? Yeah. Oh. Pareho yun. Bakit yung biktima rin hindi lumaban? I think hindi yata ganun lumaban. Yes, hindi po siya lumaban. So what is the problem also nung hindi lumaban? Not necessarily may problema. Okay. Baka sabi, kung sabi niya, Dok, ayoko lang patulan. That's good. Yeah, or pwedeng tinuruan siya Yung na values na Meron wag siyang labanin. restraint ng kanyang galit. Self-control. Self-control. That's good. Okay. Yun. Or pwede Pero- nagulat lang siya, natakot. Oo, pero pag ano epekto sa yung pangyayari? Dok, nervyo. Natakot na, nagkaroon ng depression. Ay, ibang usapan yan. Yes. Anyway, Miss Annie, mamaya tayo ay mapalad kasi si Doc Rainier Umali ang guest ko naman sa ikonsulta mo. So, hindi na siya uuwi. Hindi pa naman. Anyway, tapos na yung party niya. Okay? Alam, tinapos nga niya kaagad. I'm sorry. Oo nga. So, Ayan. ipagpapatuloy rin natin. Ako ay, ang dami-dami ko rin pong tanong and I'm sure yung ating mga listeners, no, pwede rin magtanong mamaya. Thank you very much. Kanina pa si Sheila at saka si Dayan ang nililigawan niya si Doc. Doc, please come. You are our Thank you, resource Doc. person. Imagine this date. Thank you so much, Doc. Pinagbigyan niyo po ang programa muli ito ni Kuya Daniel Rason. Thank you so much po. Magpapapicture kami nila, Doc, mamaya. Ipopost niyo yan sa Doc Rainier Umali, isa pong psychiatrist and at the same time professor mga kasangbahay ito sa medicine. Yan. Iba't ibang mga school. Thank you once again. Standby po kayo. Magbabalik pa rin po ang programang Serbisyong Kasangbahay. Okay, this time, Ms. Jackie, alamin natin ang sitwasyon sa NLEX. At this time, humingi tayo ng tips kung paano po makakaiwas sa mga road accident, lalo't holiday season. Nasa linya po natin si Ginoong Robin Ignacio, ang head ng NLEX Traffic Management and Safety. Magandang gabi po, Ginoong Ignacio. Live ka sa programang Serbisyong Kasangbahay ni Kuya Daniel Rason. Kasama natin si Ms. Jackie Aquino. My name is Annie. Good evening po.
Good evening po at good evening po sa lahat nating mga tagapakinig ng UNTV. Okay, alam natin na busy na po yung ating mga, siguro last week pa naging busy na. Pero as always po, pag mga ganito ay napaka-busy ng ating mga kalsadahan. Yung iba, they ignore the traffic rules, especially they're excited na sila, di ba po? Kalimitan na disregard nila ito para makaiwas sila sa aksidente. Ano po ang pwedeng maibigay na reminder natin sa ating mga motorista? Apo. Yes, ma'am. Bagamat na masasabi po natin na medyo light na po yung traffic ngayon, mukhang nakauwi na po lahat yung ating mga kababayan magse-celebrate po ng holiday. Pero yun nga po, minsan pagka-light yung traffic, lalo pong nagmamadali yung ating mga kababayan at nakapagpapatakbo na mas mabilis. So, sana po i-maintain pa rin po yung ating speed limit dito sa expressways, which is 60 kph po yung ating minimum at 100 kph po yung maximum for class 1 vehicles. And for trucks and buses, 60 minimum at saka 100 kph pa rin po yung, 80 kph naman po yung ating maximum. At ganun din po na napansin po natin na karamihan po yung ating mga aksidente minsan ay yung nagkaka-rear end accident po. So sana po keep ng safe braking distance kasi yun po yung dahilan minsan hindi po sila nag-maintain ng agwat po dun sa sinusundan nilang vehicle. Kaya po kung medyo nag-slow down yung kasunod nila, minsan natutumbok na po ito at ayun, nagkakaroon ng aksidente. At ganun din po na sana po ay lalong-lalo na po at holidays, marami pong umiinom ngayon. So kung nakainom po ay sana wag na lang po mag-drive kasi sa malamang po ay hindi po tama yung ating mga desisyon pag tayo nakainom sa pagdadrive at kaya ito ay involved din tayo ng accident. So sana po wag mag-drive na lang po kung nakainom ang Okay, Miss Jackie, Yes. yung binabanggit ni Ginoong Robin, maintain yung speed limit, maintain yung speed limit mga kasambahay, yung karera, iwasan nyo yan, at saka yung braking, maintain din yung braking distance, dapat may distansya. May binabanggit din siya na baka yung iba dyan ay nakainom. Ayan, iwasan nyo po yung mag-drive na nakainom. Ikaw, Miss Jackie, ano yung gusto nyo ipunta? Yes, Mr. Robin, kung ikukumpara natin itong araw, noong 2017, kamusta naman po? Meron ba tayong pagbabago? May improvement ba? O pareho pa rin po? Ang ating mga naitatalang accident sa ngayon po ay masasabi natin na halos wala po tayong naitalang major accident po na nangyari dito sa NLEX at SCTEC. Mayroon pa rin po tayo mga ilan-ilan na aksidente na yung nabanggit po kaninang nagkaka-rear-end. At sa dami po ng volume, kahit po itong mga minor accident ay nagkukos pa rin po ng pila o mahabang pagpila din sa area. So masasabi po natin na so far safe naman po yung ating record natin ngayon sa mga motoristang umuwi at bumalik din po ng Maynila para mag-celebrate po ng holiday season. Yes, at saka ngayon medyo kailangan mas umingat kasi maulan-ulan. Basa po ang kalye. At nakakaano rin po yung basang daan, so dapat po talagang kailangan i-maintain po yung ating speed. Lalong-lalo na po, isa pa po lang bago ko makalimutan, pagka ganitong umuulan po ay yung siguraduhin po na yung ating gulong ay hindi pudpud. Kasi pagkabasa po yung daan at pudpud yung ating gulong, madalas po minsan nadudulas din po yung sasakyan kasi hindi na po kumakapit yung gulong sa ating pavement. Okay. Sir Robin, thank you so much po. Pwede bang ikunin namin yung direct line para in case na mayroon nais na tumawag sa inyong tanggapan? Ano po, pwede ba natin i-announce yan, sir? Can we get it now? Opo, tumawag lang po sa 0235,000 at mapapadalhan po namin ng kaukulang assistance yung ating mga nangangailang motorista. Okay, 0235,000. 0235,000. Okay. Tama po. Sir Robin, maraming salamat po sa inyo. Magandang gabi po. Maraming salamat po. Okay. Thank you, Robin. Thank you so much. Mr. Robin Ignacio, ang head ng NLEX Traffic Management and Safety. Kasi kalimitan, alam mo, yung iba dyan, they are all excited kung ano yung mga inahabol nila. Nakakalimutan nila, nakainom pala sila. Nagdadrive, tapos yun ang mga aksidente. Yes po. So, iwas po kayo mga kasambay. 6:55 sa mga nakikinig ng Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio at ganoon din po dito sa UNTV. Serbisyong kasambahay pa rin po kayo nakikinig. Maulan nga. Yes, Kanina. umuulan. Oo. Actually, medyo lumamig yung panahon kahapon.
Tapos tuloy-tuloy po yung ulan kahapon at saka ngayon. So, medyo mas maingat dapat tayo sa kalye Yes. kasi madulas. That's correct. Tama po yun. Mas maingat tayo this time. Kung kayo may mga hinahabol, baka mamaya hindi kayo umabot dahil sa pagmamadali nyo, maaksidente po kayo mga kasangbahay. Yes, at magdala po kayo ng payong at saka jacket o ganyan o balabal ganyan kasi medyo malamig ang panahon at bawal magkasakit. That's correct. Ayan. Sige. Dali lang po. I'd like to take this opportunity na i-remind din yung mga mananakay. Diba? Yung mga mananakay. Sometimes, ito, Miss Jackie, lalong-lalo na dun sa mga pribado na mga pribadong sasakyan. Minsan, nagpapababa sila dun sa isang lugar na hindi naman po pwedeng bumaba kasi gusto lang nilang jumingle. Nakalimutan nila, pag-alis, nakalimutan nila. So, in the middle of the long road, gusto nila magpababa, ay may mga nakikita tayo ng ganyan. Nagkukos din ito ng aksidente. Huwag kayong magbababa sa isang lugar na hindi naman pwede. Subukan mo sa NLEX, mag-stop ka. Ay, ano nga yung easy text pala? Easy text. Yan, naku po. Mayroon mga muntik ng mga aksidente yung nakakita natin dyan kasi gusto nila mag-stop dahil may iihi daw na isang ginang. So, dapat pag alis, ready na rin po kayo. Yes. Di ba? At gusto ko rin po sabihin yung driver ko si Allen ay pumunta po sila sa Palawan. Ngayon medyo mahal yata pag diretsong Palawan kaya bumaba yata sila sa Puerto Princesa tapos sumakay sa isang van papunta doon sa pupuntahan nila mga 4 na oras at sobrang bilis raw ng driver, sinabihan na 5 beses pero meron silang hinahabol na kailangan madami pang pasahero at madami pang biyahe. Hindi pwede yun. Ayan. Nakakatakot. Hindi pwede yun. Sige po, i-report nyo, ha? Pagka may driver na ganyan. Miss Jackie, marami sa mga kabataan ngayon ang mas nahihilig sa paggamit ng gadgets kaysa pagbabasa. At para muling ibalik ang love of reading sa mga estudyante. May napakaganda activity ang Rotary District 3780 para sa kanila. Mga kasambahay, panoorin po natin ito. Ang pagbasa ay isa sa mga pangunahing pundasyon ng edukasyon, kaya mahalaga na mahikayat ang mga kabataan sa pagbabasa upang lumago ang kanilang mga kaalaman. Kaugnay nito, isa sa mga isinusulong ng Rotary Club ay ang mga proyektong makahihikayat sa mga kabataan na magbasa ng libro. Kamakailan lang ay nagsagawa ang Rotary District 3780 ng aktibidad sa Ernesto Rondon High School na binansagan nilang Araw ng Pagbasa. Ito ay sa pangunguna ni Inspiring Governor Mar Reyes, kasama ang mga Rotarian mula sa iba't ibang chapters sa nasabing distrito. This event is what is called as Araw ng Pagbasa. No? The activity is entitled Ang Pagbasa, ang Pag-asa. So we just had our reading day. The aim of which is to inculcate and instill in sa ating mga estudyante, elementary and secondary students, the love of reading. Ang aktibidad na ito ay masaya at aktibo namang dinaluhan na mga mag-aaral mula sa naturang paaralan. Samantala, isang mensahe naman ang pinaabot ni Governor Mar sa mga kabataan para sa ikagaganda ng kanilang kinabukasan. The message of Rotary is that our youth really needs to continue to develop loving reading. Kaya kailangan ng mga kabataan natin to. This will really be the key to a competitive society. So sana we hope na ating mga bata, ating youth will continue to love and to develop the love of reading books instead of just relying on our gadgets. Okay, Miss Jackie, yung mga depressed na bata, pwede nilang i-divert ang kanilang oras sa pagbabasa para mapigilan yung nararanasan nilang depression and anxiety. Katulad po ng nangyari sa idinulog kanina dito po sa Service Undadat. Yes, totoo po yan. Diba? Kasi nga naman pag
idle, walang ginagawa. Yes. Talagang mahirap yun eh. Kung ano-ano may isip niyan. Pero tama, dapat mayroon gabay ang mga magulang dyan. Yes. Salamat Correct, po Miss Annie. sa Rotary. Salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala at sa mga bumabiyahe. Ingat po kayo. Let's all live simply, seek justice, be humble, and love always. Ingat po. Happy birthday, Roxanne. Love you. Yes, magandang gabi po sa inyo. Hanggang bukas po, kung lulubin ng Panginoon, hayaan niyong kayo aming mapaglingkuran, ano man ang inyong kulay, ano man ang inyong relihiyon, ano man ang inyong sektor o kalagayan sa buhay. Dahil iba ang serbisyo kapag ito ay serbisyong kasambahay. Hello, Kuya. And of course, sa ating mga BP. At si Ruth Soriano, magandang gabi, and Ate Erlene. Sa ngalan ni Kuya Daniel Lozon, with Miss Jackie Aquino, Attorney Dot, magandang gabi. Ako po si Anne Rondoy. Salamat sa Diyos, and to God be the glory.